Peace be with you, Christ. Peace be with you po. In the name of our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, difference other version, God give is the covenant. God is the give covenant in the first century era, and then now is our Lord Jesus Christ is the give the covenant. No other God give the covenant in the first century era, and then now no other God. Only is our Lord Jesus Christ giving the covenant. Gave the covenant. Gave the covenant our Lord Jesus Christ is the commandment. Is this. Give the our Lord Jesus. Because Father is not seen, not hear the voice about the Father God. Only our Lord Jesus Christ. Many prophets the seen God, show the God is show the Abraham, show the Jacob, and show the Isaac. God is show more prophet. God this is our Lord Jesus Christ. No other God the show the Old Testament and the New Testament. Only our Lord Jesus. To the show all the prophet and then seed of the Abraham. Ayun po yung ating, this is our topic. Yun po yung ating paksa na ang ating pong Panginoong Yesus. Wala na pong Diyos na nakipagtipan sa tao, kundi yung ating Panginoong Yesus po. Wala na pong ibang nakita yung Ama, hindi pa po na rinig yung tinig ng Ama. Kaya yung nakitang Diyos nila doon, narinig na tinig na nakapagtipan sa kanila, yung Panginoong Yesus po. Siya po yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Siya po yung nagbigay ng utos, our Lord Jesus. No other God, not Father God to the give covenant. Only our Lord Jesus. According the Holy Scripture. Ganun po. Is that our topic? Ang Panginoong Yesus po yun. Wala na po yung iba. Wala na po. Kasi ang nakita ng Diyos nila doon yung Panginoong Yesus. Siya po yung nakitang Diyos. Kasi yung Ama, hindi po yun nakikita. Sa ating pong Ama, wala po pong nakita doon. Kundi yung ating Panginoong Yesus ang nakipagtipan sa kanila na Diyos. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung Ama, yung Amang Diyos, hindi pa po yun nakikita. Father God, no ever sees God at any time, according to the Holy Scripture. The only Son, the begotten Son of the Father God. Only sin the Father is our Lord Jesus Christ. Kasi ang wala pa po nakakita sa Ama talaga, wala pa po. Kaya yung nakipagtipan saka yung tinig ng Ama, hindi pa po yung naririnig. Mantipan at bagong tipan lang nakita sa Ama eh. Wala pang nakita sa Ama, wala pang nakakarinig sa tinig ng Ama. Kaya ang nakipagtipan sa kanilang Diyos yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 1:14. Dito po walang nakita sa Ama rito. Sabi ng dito po sa 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos na Ama. Walang nakita, walang nakilala. Ganun po.
Kaya yung ipagtipan na Diyos sa kanila, nakita nilang Diyos, yung Panginoong Hesus po. Pero yung nakita nilang Diyos sa nasa kalagayang Diyos siya, to the focus, to God glory is greater. Most greater the glory of God. O you sin God, you die according to the Holy Scripture. Ganon, nakita nila yung Diyos, yung kaliwalatian lang. Si Ama, hindi pa nakita yung Ama, hindi pa narinig yung tinig ng Ama. Sabi ng banal na kasulatan. O gaya rito sabi ng banal na kasulatan dito, sabi rin dito sa ibang verse ng Biblia, walang nakakita sa Ama. Ito po sa mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. Sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi anak. Yung ibiging pagpahayagan ng anak. O walang nakilala sa Ama, walang Ama sa anak. Ganun po. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo umuli, no? Kasi wala pang nakita sa Ama, wala nakilala sa Ama. Ang lahat ng mga bagay na hindi nakakita sa Ama, wala pa sa Ama, walang nakakakita sa Ama pa, sabi ng Panginoong Hesus. Ito, sabi ng Panginoong Hesus dito, wala rin nakarinig sa tinig ng Ama, dito po sa 1. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi nyo narinig ang kanyang tinig. Hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O walang nakita pa sa Ama kailanman yung Diyos na Ama, wala. Yung anyo. Hindi po nakikipagtipan yung Ama at bagong tipan. Yun po, ito, sa katunayan na yung Ama, na talagang wala pang nakakita ron at saka hindi nakikipagtipan din yung Ama sa tao kasi hindi siya pwede Ama, hindi kailanman nakita po yung Ama o ganun. Hindi kailanman narinig yung tinig ng Ama ng tao. Sabi nga, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na anak na sinapupunan ng Ama, siyang nagpakilala sa kanya. O, walang nakita pa sa Ama ganun. Ito sa katunayan na wala pang 17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos. Ayun hindi nakikita, sabi rito, sa isang Diyos. Ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Katunayan na talaga yung Ama, hindi nakita. Gaya rito sabi ng Panginoon, ng banal na kasulatan, sabi rito ng Panginoong Hesus, yung pinasulat kay Pablo. Ito po sabi, basahin ko sa inyo muli. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, na di nakikita sa isang Diyos. Hindi nakikita. Yun po yung Panginoong Hesus po sa lumang na maraming nakakita sa Diyos. Yung sila Abraham, nakita ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ng mga apostol. Ang nakita nilang Diyos yung Panginoong Hesus po. Ganun po, yung Panginoong Hesus. Hindi po yung Ama. Mamaya, papatunayan ko sa inyong ang nagbigay talaga ng lumang tipan at bagong tipan. Sabi ng siya nga yung Diyos na nakipagtipan sa tao Kasi yung pero yung utos na yung galing din po yun sa Ama. Sa Ama rin po galing yun. Pero ang nagsasalita, ang nagpakita yung Panginoong Hesus po. Ganun po. Ganun po yung aral na sulatan dito. Sa may Jeremias, tipan siya ng bago sa sambahayan ni Israel. Sabi ng Diyos dito, yung Panginoong Hesus po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Parating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel. Siyempre, isa lang yung nagsasalitang Diyos na yun, di ba? Panginoong Hesus po yun. Kaya makikipagtipan nga siya ng bago Sabihin, hindi ibang Diyos yung nagsasalita, kundi yung Panginoong Hesus yun. Ganun po. Basahin ko sa inyong muli, tapos papatuloy ko. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan
ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na pinakikipagtipan ko sa kanilang mga magulang, na ito na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon, sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kautos ng Diyos. Yung salita niya ilalagay po sa puso, isip. Ganun, puso't isipan ng tao yung utos niya. Kailangan makipagtipan ka sa Diyos, yung susunod ka ba, ganon. Makikipagtipan ka sa pamagitan ng kanyang propeta, yung tunay na sugo, ganun po. Kasi marami nila Jehovah. Sasaksi ka kay Jehovah, hindi mo nakita si Jehovah. Ang saksi ng Diyos, yung mga lain na ni Jehovah. Sino ba yung si Jehovah? Hindi mo nakita. Saksi raw sila ng Jehovah, hindi naman nila nakita si Jehovah. Sasaksi po kasi tayo sa mga bagay na ating nakita, narinig, ganun po. Di ba? Maraming kasi mga bulaan. Makikipagtipan kayo sa walang dagdag sa utos, yun po yung tunay na sugo ng Diyos. Yung ang inuutos, inaaral, yung mga salita lang ng Diyos, ganun po. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Yun, yung mga salita lang ng Diyos ang iniutos, ang inaaral, yun po yung tunay na sugo, doon po kayo makikipagtipan. Kasi yun yung sugo ng Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos, di ba, ang tumatanggap sa sinumang sinugo ko, ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sabi ng Diyos na gano'n. Gano'n po, makikipagtipan kayo sa sugo ng Diyos. Susunod kayo para yung utos ng Diyos, salita niya, matanim sa inyong puso, sa inyong isip. Gano'n po. Gano'n po yung sabi ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Makikipagtipan kayo sa kanyang sugo. Yung tunay na sugo, ang inaaral, inuutos, yung mga sinalita lang ng Diyos. Ganun po yung mga tipan. Ako, sugo rin po ako. Isa po ako sa sugo ng Diyos. Ito, dinggin nyo lang yung mga inuutos ko na galing din sa Diyos. Maliligtas kayo. Para malagay sa puso nyo yung salita ng Diyos, yun po yung kasi makapagliligtas. Yung salita ng Diyos na itininim sa puso, na makapagliligtas ng kaluluwa. Doon po kayo makikipagtipan sa kanyang sugo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may mga awit, 55, pisan hayag ng langit ang kanyang katwiran. Hayag ng langit ang kanyang katwiran. Sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Yun yung mga aral ng Diyos yung tinuturo. Tapos yung ang Diyos naman, yung hukom, yung Panginoong Hesus. Siya mga bagay sa Panginoong Hesus. Yung ipahayag ng langit ang kanyang katwiran. Sabihin yung mga aral po yun. Makikipagtipan kayo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang sugo para matanim sa inyo yung mga ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa mga awit 55. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin. Yaong nakikipagtipan sa akin sa ay siyang hukom. Ipahayag ng langit yung kanyang katwiran. Sabihin yung mga aral ng Diyos yun. Ganun. Para kailangan susunod po kayo sa Diyos para malagay sa puso nyo yung aral. Yun po yung makapagliligtas. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa kasi sabi niya makikipagtipan siya ng bago, di ba? Isusulat sa puso't isipan. Ito po sabi rin sa Hebreo. Ito po rin sabi sa Hebreo ng Panginoong Hesus. Kasi yung makapagliligtas sa tao, yung salita niya na itinanim sa puso. Ito po sa Hebreo 8:7. Sapagkat kung ang unang tibang niyaon ay naging walang kakulangan, ay hindi sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa.
Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking pinakikipagtipan sa kailang mga magulang. Nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y iatid sa labas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi natili sa aking tipan, at aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos namang araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kailang pag-iisip, at sa kanilang puso. Ayun, yung mga aral ilalagay sa isip, sa puso. Yun po yung makapagliligtas sa tao, yung tipan ng Diyos. Pag sumusunod kayo, ganun. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ganun, magiging bayan ka ng Diyos. Kung any person o any country, any ganun. Yun po, malalagay sa puso nyo pag sumusunod po kayo. Yun po yung makapagliligtas sa kaluluwa, yung mga aral ng Diyos. Ganun po, ilalagay nyo lang kasi espiritu yun. Yung espiritu ng Diyos, hindi po namamatay. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yun po yung magbabangon sa kaluluwa ng tao pag namatay na yung katawan laman. Kailan makikipagtipan kayo sa Kanya, susunod, ganun, para yun po yung makapagliligtas kasi ng kaluluwa, yung mga aral ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, yung mga susunod ka sa Kanyang utos, o yun po yung makapagliligtas ng kaluluwa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, yung nangingili ng Kanyang sabat. Ito po sabi ng Panginoon Diyos dito, sa may Isaias 56:4, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. O nag-iingat ka ng tipan ng Diyos. Sabihin niyo, mga aral po yun, iniingatan mo. Siya'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Bibigyan ka ng alaala ng Diyos. Yun yung magbabangon sa kaluluwa, yung mga aral niya alaala. Ganun po. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Gayun din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng sabat, upang wag lapastanganin, at nag-iingat ng aking tipan. Nakikipagsundo ka sa Diyos, yung susunod ka sa Kanya, yung malalagay sa puso, bibigyan ka ng alaala ng Diyos na hindi mapaparam. Maalala mo yun, yun po yung magbabangon sa kaluluwa para maligtas po yung mga aral niya. Kaya susunod ka, sabi dito kahit mga taga-ibang bayan, di ba sabi? O kahit na nga anong bansa yun. Ganun po. Siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Malalagay po sa puso yung mga aral pagka sumusunod ka. Kasi pagka hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi rin malalagay sa puso mo yung mga aral, sa mga isip mo, hindi. Kasi nga, dumarating si Satanas, tinatanggal ang napahasik sa puso. Sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kaya iingatan mo, lalabanan mo yung diablo, ganun po. Lalabanan mo yung diablo kasi tinatanggal na ni Satanas yung napahasik sa puso para wag silang sumampalataya at maligtas. Kaya lalabanan mo yung diablo. Kasi yun yung... Kaya nga binubulag ni Satanas yung isip, di ba? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip na hindi nagsisampalataya
upang wag sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayun, tinatanggal ni Satanas yung napahasik sa puso mo, isip mo, para wag kang maligtas. Kailangan iingatan mo yon, yung mga binhing natanim sa puso. Tapos, lalabanan mo yung diablo. Kasi yung gawain ng diablo, tanggalin yung napahasik sa puso para wag siyang sumampalataya at maligtas. Ganun po yung gawain ng diablo. Tinatanggal yung napahasik sa sa puso para ang tao hindi siya sumampalataya sa Diyos, para wag maligtas. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kailangan iingatan mo yung salita ng Diyos na napahasik sa puso mo, susundin mo, di ba? Sabi niya nga nag-iingat ng aking tipan, siya'y bibigyan ko ng walang hanggang pangalan at alaala na hindi mapapara mo. Yun po kasi yung magliligtas sa tao, yung aral ng Diyos, yung tipan. Ang aral, ang nagbigay ng tipan sa atin, di ba, yung Panginoong Hesus. Siya yung makapagliligtas kasi ng kaluluwa, yung mga salita ng Diyos na napahasik sa isip at puso. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Santiago 1:21. Kaya't hiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo may kamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. O yung mga aral ng Diyos, yung makapagliligtas ng kaluluwa. Kailangan iingatan mo lang yon kasi tinatanggal ni Satanas yun para huwag kang sumampalataya at maligtas. Ganun. Kaya ingatan niyo yung mga aral ng Diyos sa puso. Sabi nga ni Pablo, ni David, di ba? Sabi ni Haring David, ang iyong salita ay aking iningatan sa aking puso upang huwag ako magkasala ng laban sa iyo. Ganun. Kasi yung kasalanan, laban sa Diyos yun Ayun. Kaya sabi rin ng Panginoong Hesus, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. O, yun. Pagka ang laban sa Diyos kasi yung mga kasalanan. Ganun. Kaya hindi ka gagawa ng kasalanan para maligtas ka. Ganun po. O, yung nakipagtipan na Diyos, di ba? Yung, sabi niya, makikipagtipan na bago. Yun po yung Panginoong Hesus. Yung nakipagtipan na Diyos sa kanila. Ito po sabi, yun po yung nakipagtipan na Diyos, yung Panginoong Hesus. Yung aral po yun, yung mga aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung gawin yung alagad, ang lahat ng mga bansa, sabi rito ng Panginoong Hesus. Yung aral po yun, yung binigay niyang covenant, yung Panginoong Hesus po yung nakipagtipan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinuusap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro nyo sa kanila na kailang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, sabing gano'n. Yun po yung covenant ng Diyos. Siya po yung nagbigay ng covenant in the first century era and now, gano'n, sa atin po. Yung utos, susundin po natin yung kanyang mga utos. Yun po yung kanyang tipan, yun po yung kanyang covenant na ibinigay sa tao. Ganun po. Yung mga utos po yun. Sa lumang tipan at bagong tipan, po yun. Gaya rin sabi rito, no? Sabi niya rito, kasi yun yung tipan niya, yung kanyang mga aral yun, mga aral po yung binigay ng Panginoong Hesus na aral, tipan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa sa may Mateo 26:26.
At samantala'y sila'y nagsisi sa mga alagad at sinabi, kunin niyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at binigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. O yun, ito ang aking dugo ng tipan. Sabihin yung mga aral po yun, mga aral yung dugo ng tipan, mga aral. Simbolismo lang po yung binigay ng Panginoong Yesus na na kinain lang tinapay, inumin nila yung ubas, yung simbolo ng dugo. O yun, mga aral po yun, ibig sabihin po nun, hindi po yun ng, ibig sabihin na kakain ka ng literal na pagkain. Kasi yung pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daan ng dumi. Wala pong kabuluhan yun. Siya po yung Diyos na nakipagtipan sa ating sa lumang tipan at bagong tipan. Kasi yung Ama, hindi pa po naririnig yung tinig, di ba? Hindi pa po naririnig yung tinig ng Ama. Wala pong nakarinig sa tinig ng Ama. Kasi kung narinig yung tinig ng Ama, o magiging contradiction po yon sa sinasabi ng Panginoong Yesus sa may 5:37 ng 1. Kasi sabi niya, wala pang nakakita sa Ama, wala pang nakarinig sa tinig ng Ama. Magiging contradiction po yun dito sa sinasabi Hebreo 12:25. Pagkaingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Nang tinig na yaon ay nagpayanig ng lupa. Ayun, nagpayanig ng lupa yung nagsalita yung Diyos. Lumindol yung Panginoong Yesus po yun. Kung yung narinig nilang tinig noon, yung tinig ng Ama, o narinig na yung tinig ng Ama, nakita niya yung Ama, sabi ng Panginoong Yesus, walang nakakita pa sa Ama, di ba? Walang nakarinig sa tinig ng Ama. Ang nakipagtipan sa kanilang Diyos, yung Panginoong Yesus po yun. Wala na pong ibang Diyos na nakipagtipan sa tao, kundi yung Panginoong Yesus. Sa katunayan na ang Panginoong Yesus talaga yung gumawa ng tipan na sa lumang tipan at bagong tipan, ito po sa Hebreo. Ito po sa Hebreo rin. Katunayan siya rin yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan, ito po sa Hebreo. Ito po sa Hebreo 9:16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyaon. Ayun, yung gumawa niyaon, kailangan mamatay daw yung gumawa ng unang tipan. O sino ba yung namatay? Di ba yung Panginoong Yesus? Kaya siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan, ganun po. Tapos ito, basahin ko sa inyo muli, tapos papatuloy ko. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa. Siya yung gumawa ng tipan, sino ba yung namatay? Di ba yung Panginoong Yesus? Yung ating Ama, hindi naman siya nagkakatawan tao, di ba, para mamatay. Siya nga yung walang kamatayan, di ba, sabi sa banal na kasulatan. Kaya yung nagbigay ng lumang tipan at bagong tipan, yung Panginoong Yesus po yun. Kasi siya yung nagkatawan tao na namatay. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo papatuloy ko. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang para ay walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Ayun, walang kabuluhan ng gumawa kung
walang kabuluhan yung tipan kung hindi mamatay yung gumawa. O sino ba yung namatay? O di ba yung Panginoong Yesus? Siya binigay niya yung kanya yung buhay dahil sa kanya. O siya po yung namatay, kaya siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Kasi yung ama hindi namamatay yun, di ba? Binasa ko na sa inyo, hindi siya namatay. Pero yung namatay sa ating Panginoong Yesus, yung laman lang para matubos niya tayo sa kasalanan. Kasi siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan eh. Ito yung Diyos na Ama, no? Hindi po siya namamatay. Hindi naman namatay yung Ama para magandog sa kasalanan eh, magtubos eh. Kaya ang Panginoong Yesus, siya po yung namatay kasi para matubos niya tayo sa kasalanan. Pero ang namatay lang sa ating Panginoong Yesus, yung laman lang po. Kasi ito yung Ama, wala kamatayan yung Ama eh. Hindi rin nakita yung Ama. Ito, basahin ko sa inyong muli, no? Kasi sabi ron, yung unang tipan, walang kabuluhan pagka ang gumawa ay nabubuhay, di ba? Sabi, ito yung Ama, hindi siya namatay. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Basahin ko sa inyo para maintindihan nyo. Dito sa unang Timoteo 1:17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, no, yun, walang kamatayan, yung Ama po yun. Kasi yung namatay, yung nagbigay ng tipan, gano'n. Kaya siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. O ito, basahin ko sa inyo muli, no? Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos. O, di ba, hindi nakikita tong Ama kailanman, no? Ay ang kapurihan at kalwalatian magpakailanman, siya nawa. O, yun, no? Yung ating Ama, Diyos na Ama, hindi yung namatay, hindi yung nakita kailanman. O, yun, no? Hindi siya nakita kailanman, hindi siya namatay. Kaya yung nakipagtipan sa lumang tipan, yung nagbigay ng buhay para matubot niya sa atin, tayo sa kasalanan, ganun po. Pero yung namatay sa ating Panginoong Yesus, yung katawan naman lang, para maandog sa Ama po yun. Kasi siya yung pinaglaanan ng lahat ng mga bagay, para matubos niya yung taong sasampalataya sa Kanya. Ito, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Dito po sa Hebreo 9:16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyaon. O, yun o, yung gumawa, yung Panginoong Yesus siya yung namatay eh. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paray, walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. O, yun o, siya yung gumawa kasi ng tipan eh, kaya siya yung namatay. Siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Kasi yung Ama, di ba, hindi yan nakita, hindi siya natay. O. Kaya yung nakipagtipan sa lumang tipan, bagong tipan, yung Panginoong Yesus po yun, yung Diyos na anak po. Pero ang namatay sa ating Panginoong Yesus, yung laman lang para matubos niya tayo sa kasalanan, yung mga sasampalataya sa Kanya. Hindi po yung Ama. Ama, hindi nga namatay, di ba? Sabi, na siya lamang ang walang kamatayan, dari walang hanggan, sa isang Diyos, o di ba? Hindi namatay yung Ama. Yung gumawa lang ng tipan ang namatay. O ganoon, ito. Pero yung namatay lang sa Panginoong Yesus, yung laman lang para matubos niya tayo sa kasalanan. Kasi siya ang ating Panginoong Yesus, walang hanggang espiritu siya. Anak siya ng Ama, pareha silang Diyos ng Ama. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Walang hanggang espiritu ang ating Panginoong Yesus. Dito po sa Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng espiritong walang hanggan o walang hanggang espiritu ang ating Panginoong Yesus eh. Di ba ang ating Diyos espiritu? Ang Diyos ay espiritu. Ang sa Kanya ay nagsisamba, kailangan magsisamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. O walang hanggang espiritu ang
ating Panginoong Hesus eh. Ang namatay lang sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang katawan laman para matubos niya tayo sa kasalanan. Ganun po. Kasi walang hanggang espiritu siya eh. Dito sabi sa Hebreo 9:14. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli. Kasi siya yung namatay. Sabi ron sa kailangan mamatay ang gumawa ng tipan, di ba sabi? Para matubos tayo sa kasalanan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamagitan ng Espiritong walang hanggan ay hinandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Siya yung, hindi siya namatay, yung pagkataong loob ng Panginoong Hesus, hindi po namatay yun. Kasi siya, Diyos siya na anak ng Ama, Diyos din siya. Isang Diyos lang ating Ama at saka anak sa kalagayan. Kaya lang niya siya sinabing mamatay yung gumawa ng tipan para matubos niya tayo sa kasalanan. Siya rin yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Kaya nga niluma niya yung unang tipan, di ba? Siya rin yung lumuma ng Hebreo 8:12. Sapagkat ako'y magiging mabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapat ang nagiging luma ay tumanda ay malapit ng lumipas. Siya rin yung nagluma ng lumang tipan kasi siya nga yung nakipagtipan, nagbigay ng covenant doon, yung Panginoong Hesus din. Siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan, yung Panginoong Hesus. Pero ang namatay lang sa kanya, yung katawan laman, yung espiritu niya, hindi po yun namatay. Basahin ko sa inyo muli rito para maintindihan nyo, yung gumawa ng tipan sa lumang tipan at bagong tipan, yung namatay, yung Panginoong Hesus. Di ba yung Ama, binasa ko sa inyo, wala siyang kamatayan, di ba? Hindi namatay kasi hindi naman nagkatawan tao ang Ama, kundi yung Panginoon. Yung namatay na gumawa ng tipan, basahin ko sa inyo muli rito para maintindihan nyo yung gumawa ng tipan, sa lumang tipan at bagong tipan, yung Panginoong Hesus. Dito po sa 9 ng Hebreo 16, sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan. Samantalang nabubuhay ang gumawa. Siya yung gumawa, yung namatay. Siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Yung Panginoong Hesus po yun. No other God to give the covenant. The commandment is only our Lord Jesus Christ. Kasi binigay na ng Ama sa kanya yan, yung lahat ng mga bagay. Tapos pero yung utos na yon galing din po yun sa Ama. Tapos pero siya yung nakipagtipan sa mga tao, nagbigay ng commandment. Ganun po yun. Ganun po yung aral ng banal na kasulatan. Siya rin po yung nakitang Diyos kasi yung Ama hindi po yung nakikita, hindi pa po nakita yung Ama, hindi pa narinig yung tinig ng Ama, hindi namatay yung Ama para makipagtipan. Di ba yung gumawa ng tipan, siya yung namatay, sabi. Kailangan mamatay ang gumawa ng tipan. Yun po yung Panginoong Hesus, siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Pero ang namatay lang sa kanya yung katawang laman lang po. Ang nakitang Diyos nila, ang nakita nilang Diyos sa lumang tipan, yung Panginoong Hesus po yun. Kasi ang Diyos kasi hindi natin siya pwedeng makitang direct talaga na po-focus tayo. Hindi. Nakikita lang natin yung Diyos, yung kanyang kaluwalhatian. Gano'n. Nakita ni Isaias yung kanyang kaluwalhatian Yung sulat ni Isaias, yung sulat ni Isaias, sa Panginoong Hesus po yun, sinulat niya ni Isaias. Ito sabi, nakita siya ni Isaias Sumulat si Isaias sa kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan. Nakita siyang Diyos,
Siya yung nakitang Diyos ni Isaias yung Panginoong Yesus. O, siya kasi yung nagsasalita doon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa 1:12-41. Ang mga bagay na ito ay sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at siya ay nagsalita tungkol sa kanya. O, lahat ng sinulat ni Isaias, pinasulat ng Panginoong Yesus yun kasi nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Siya po yung nakita talaga nilang Diyos. Siya yung Panginoong Yesus. Siya yung naglabas sa lupain ng Ehipto, yung Panginoong Yesus. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Siya yung naglabas sa lupain ng Ehipto, ang Panginoong Yesus sa unang Israel. Ito po sa may siya yun siya yung nakita nilang Diyos. O di ba yung ama hindi nga namatay kaya yung gumawa ng tipan yung namatay. Siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Ganun po. Ito, siya yung naglabas sa kanya sa unang Israel nung first century era sa lupain ng Ehipto. Ito po sa katunayan, siya ngayon, ito po sa may unang Korinto 10:1. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman ng ating mga magulang ay nangangapa sa ilalim ng alapaap. At ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Ang lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. O yun, Panginoong Yesus yung naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, yung unang Israel. Siya yung nakipagtipan na Diyos, yung Diyos na gumawa ng tipan na namatay, di ba? Kailangan mamatay ang gumawa ng tipan. Kaya siya yung nakipagtipan na Diyos, yung sa lumang tipan, at bagong tipan. Hindi po yung ama. Kasi lahat ng bagay binigay na sa kanya ng ama yan. Tapos yung ama na, yung utos naman, nanggaling din po yun sa ama. Susunod, tuturo ko sa inyo yung galing sa ama yung utos. Ganun po. Kaya siya po yung Diyos na nakipagtipan. Di ba? Ang tipan na may kabuluhan, kung mamatay ang gumawa, o sino yung mamatay? Yung ama, hindi naman namamatay yun. Hindi nakikita, hindi naririnig ang tinig, o ganun po. God bless po, yun po yung ating paksa na natapos. Thank you po for joining this, for watching this. Our topic for tonight is done. God bless. Thank you for watching. Sana naintindihan nyo ang nakipagtipan na Diyos sa lumang tipan at bagong tipan, yung Panginoong Yesus. Kaya nga nagbigay siya ng utos sa mga apostol, di ba? Gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Yung pagkain nila ng banal na hapunan, simbolismo lang po yun. Pero yun po yung tipan, mga aral po yun, ibig sabihin. God bless. Thank you. See you next week or other day. Thank you. God bless. Ingat. Thank you po. Kapamanood.